settlement ang mag-asawa, ang una nating tatanungin, kailan sila kinasal? Okay? Kung kinasal ka bago mag-August 3, 1988, ikaw ay nasasaklaw ng Civil Code, at kung Civil Code, conjugal partnership of gains ang relasyon ng mag-asawa. Kung kinasal ka after August 3, 1988, ay ikaw ay absolute community of property ang nagsumasaklaw sa mag-asawa. So, importante po yun kasi August 3, 1988 ang effectivity ng family code. At kaya memorize ko yan kasi ang birthday ko po August 3. Pero hindi po 1988. How I wish para bata ako. So kaya talagang alam na alam ko yan. Sige, so pag-usapan natin ang conjugal partnership of gains sa mga nag-asawa bago mag-August 3, 1988. Sa conjugal partnership of gains, pag ikaw ay may minana nung binata ka pa, o kahit minana mo siya nung mag-asawa na kayo, exclusive property mo yan. So, hindi siya conjugal. Hindi dyan pwedeng makialam yung asawa mo. Sa iyo yan. Exclusive property mo yan. Kahit na minana mo yan, na asawa na kayo, o minana mo yan nung binata ka o dalaga ka pa. Exclusive property pag conjugal partnership of gains. Sige. Para naman sa mga kinasal, after August 3, 1988, absolute community of property ang property regime. So, paano kung ikaw ay nagmana ng property? Sino may-ari? It depends. Pag minana mo ang isang property na ikaw ay binata pa o dalaga, una sa'yo yun, di ba? Pero nag-asawa ka. Pag ikaw ay nag-asawa, sa ilalim kasi ng absolute community of property, lahat ng bit-bit mong property ay magiging part ng absolute community. Meaning, hati kayo mag-asawa doon. Okay? So, tingnan mo yung timing. Kung minana mo yan bago ka nag-asawa at nag-asawa ka, yung minana mong property, hahati dyan si Mrs. Okay? Ngayon, kung halimbawa kinasal ka na, kasal na kayo, tapos pumanaw yung magulang mo, nagmana ka ng lupa sa kanila. Property acquired by gratuity, tulad ng inheritance during marriage is exclusive property of the spouse. Doon lang siya magiging exclusive property sa absolute community of property regime pag minana siya during the marriage. So see, ganyan ka-complex ang batas. Kaya natutuwa kami ni Attorney Carlo na meron kaming oportunidad na magturo o magbigay ng kaalaman sa batas. Kasi ang hirap po kasi kung ikaw lang isa magre-research, maraming intricacies ng batas. So, ganun ang rule. And remember, sinabi kasi pag exclusive property ng babae, anong tawag doon? Paraphernal property. At pag exclusive property ng lalaki, ang tawag naman doon ay capital property. So, maraming salamat po sa mga katropang nanonood ngayon at sumusubaybay sa Ang Buhay at Batas. Muli po, ito si Attorney Nikki De Vega. Bumabati sa inyo ng Happy Friday!